Meron po kasi tayong tip na nakuha sa ating po mga different transport group na meron pong allegedly na grupo rin or mga individual na gumagamit nga po nito pong mga sakyan or mga kolorum na sakyan na pinangbabiyahe. At ang biyahe po nito from Manila or Pasay going to Southern Luzon area or even nga dito sa Cavite, Dasmariñas, and any part nga sa Southern Luzon. Namamayagpag pa rin ang operasyon ng mga kolorum na van sa Metro Manila. Kaya sorpresang pinuntahan ng Philippine National Police Highway Patrol Group ang isa sa terminal nito sa Pasay City. Ang biyahe ng mga van mula Pasay City patungo sa mga kalapit na probinsya palabas ng Metro Manila. Ayon kay PNP Highway Patrol Group spokesperson, Police Lieutenant Nadine Malang, nabisto nila ang operasyon ng mga ito dahil sa sumbong ng mga lehitimong driver at operator ng utility vehicles. Malaking kalugihan din sa parte rin talagang mga kababayan natin talagang nagpa-franchise LTFRB. At hindi rin po ito talaga din maganda sa part din po talaga ng mga kasamahan or mga operator po natin na talagang may franchise. Kasi nga, they are regulated by the LTFRB at itong mga taong ito or itong mga violator na to ay hindi nagpapakundangan sa mga kababayan talaga natin na nabanggit natin kanina na lumalaban talaga ng patas. Sa naturang operasyon, 6 na kolorum van ang nahuli sa akto na mamamasada. Ang mga sasakyang nahuli agad na na-impound sa Land Transportation Office o LTO. Yung dalawang violator po or driver po na nahuli po natin, no, ang mga violators po natin ay nasa edad po ng 27 to 55 years old. Ito pong 6 po na violators po natin. Dalawa po ron, ang sabi ay nahihirapan daw sila na una magkaroon ng puhunan para makakuha ng prangkisa dito nga po sa LTFRB. But marami naman ding mga hakbangin or tulong ang mga kasama natin sa LTFRB or ang agency po nga po ng LTFRB para makapag-franchise po or magkaroon sila ng prangkisa na para makapag-operate. Ayon sa HPG, lubhang delikado ang pagtangkilik sa mga walang prangkisang sasakyan. Napakadelikado po na tangkilikin po ito ng ating po mga kababayan. Gayong sa usaping insurance, napakaalanganin po nito sa part din po ng ating po mga passengers and even yung talagang registered owner ng mga sasakyan. Ikalawa, syempre dahil hindi ito regulated at hindi po ito talaga namomonitor ng LTFRB dahil nga ito po no ay walang mga prangkisa, hindi sila natuturuan ng maayos kung ano ba yung tamang safetyness na paano nila i-handle yung ating pong mga pasahero. Kaugnay nito, tinitingnan na rin daw ng HPG ang iba pang kolorum na van na bumabiyahe hindi lamang sa Luzon, kundi maging sa Visayas at Mindanao. Meron na rin po tayong impormasyon para po dyan at pinapaalalahanan po ulit sila ng ating pong Director HPG na talagang hindi po sila tutulugan ng Oplan or ng ating pong Task Force Limbas. Ito na pong unang pasiglab or unang pong warning ng PNP Highway Patrol Group. Kung hindi po sila titigil or hindi po sila magpaparegulate sa LTFRB, the PNP HPG together with the Land Transportation Office will continue this kind of operation para maubos at hindi na pumaparisan yung ganito pong mga operation. Nasa 200,000 piso hanggang 2 milyong piso ang multa kapag na-impound ang sasakyan na iligal na namamasada. Habang mahaharap naman sa pagkakakulong ng 6 hanggang 12 taon ang operator nito. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.